Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. Tingnan natin na iyong April 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba naman ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Maraming salamat po. Kung gusto niyo ng energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo Libra, kunin mo lang sa iyo at itapon ang hindi naman talaga sa iyo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakin nyo ang inyong isipan, ano man ang energy, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, Libra may nagba-black magic sa'yo. Or may tao na may masamang balak sa'yo. May tao na nagbubulong. Or may tao na alam mo na yan. May tao na may dark thoughts sa'yo. Gawin yung guide yung mga warning. Hindi yung negative. It's a warning para magkaroon din kayo ng idea kung ano mga bagay o sitwasyon na pwede nyo ma-actionan, idea, awareness, action, change of decision o pwedeng maiwasan. Pero kung gusto mo talaga na positive reading lang gusto mong marinig, baka hindi mo magustuhan yung reading natin, no? Yan. But try to analyze our reading kasi ito is pwedeng makatulong sa inyo para magkaroon ng positive outcome sa buhay kaysa sa nakakarinig kayo ng mga positive pero hindi nyo alam kung ano yung outcome niya. Okay? Pero the choices is always available pa rin sa iyo. Nawala sa akin yan. Nasa iyo pa rin ang desisyon na ito, no? Okay. Libra. Diba? Parot na parot. Someone will gossip you about all your secret. Pinagchichismis sa'yo, pinag-uusapan, tsaka may mga taong nakatingin sa'yo. Nakamadsyag at nakatingin sa bawat kilos mo, ganyan. Bawat galaw. At syempre, inaayos ni ate to, di ba? Yun pa rin, huwag kang masyadong palakwento. Yan, maging ma-private ka na lang is good kasi hindi rin kasi chichismis niya yung mga ano mo, secret mo. And syempre, blessing is coming. Plenty of material things or natin yung point na mahilig kayo sa banana, apple, ichigo, ano to, tawag ito? Kung ano mga prutas yan, pineapple, and mga berries yan. Pay attention to your health, Libra. Pay attention to your health or someone who's connected sa'yo. Mag-focus kayo sa health issue. Kung may mga health issue kayo or kailangan talaga sa'yo is the balancing. No? Ingat kayo sa pagkain. Solid foundation, success with effort. Sabihin, may mga sitwasyon by this April na talagang pwedeng mag-focus ka na sa sarili mo, ihiwalay mo yung sarili mo sa mga tao na hindi magiging same page sa'yo, same energy, or nahando yung point na mag-put boundaries ka, or you need to put boundaries din. And bibigyan mo ng effort more yung sarili mo, bibigyan mo ng effort yung mga tao na siguro mas more nagko-connect sila sa'yo in a good way. Pwedeng makikita mo na yung parang alam mo yun, parang ihiwalay mo yung puti sa decolor. Nandun na sa point na yun. Yun, sa iba sa inyo. And syempre, you need to put effort talaga. If you want to success something, foundation that you want, give ka lang ng effort sa relasyon, sa trabaho, sa pera, physical, kasi we have the health issue din. Kasi pinapapokus ka niya sa ano mo rin, di ba? Sa health mo, pay attention to your health, mga ganon. Or someone, foundation kasi ano rin yan, mga relation, family, kaibigan, mga ganyan, trabaho, mga ganyan. Related ka ba kay Aries? May tao na matigas ang ulo. There's also the foundation kasi siguro kapatid mo, anak mo, pamangkin mo, kung sino man siya, magulang mo. Yan, or karelasyon. Yan, may mga aggressive persons, kung mga kasamahan din to, o sila foundation is kasamahan din sa trabaho yan eh. Yan, baka sila yung mga nagiging masyado agresibo, sila yung parrot, sila yung ganyan, sila yung dagger, yan, sila yung, yung sinasaksak ka patalikod, ganyan. Yan, may mga worries, tense situation ako nakikita na parating sa'yo. Habaan mo na lang din yung pasensya mo dito, no? Ay, oo nga, no?
parting of the way in either romance and abuse. Mag-ingat ka sa pera mo talaga. If you have a business, kasama sa trabaho, or pera-related, ingat ka. Dito naman is magkakaroon mga broken promises sa iba. Kasi edi sa foundation, ibig sabihin magkakaroon ng separation or paghihiwalay or there's a boundary situation. May mga blockage, no? Kasi we have dito si Ram. May mga kambing ba kayo? Yan. Ang nakikita ko rin sa iyo is ganun din sa Oso o the Romance, ano? Yan. May mga pangakong mapapako, ganyan. Nakita ko dito. Ay, ganun. May lungkot ka raw. Over loss. Over a loss. Maraming klase ang loss. Loss of hope, loss of trust, loss of money, loss of someone, loss of pet, loss of valuable, losing something valuable. Maraming klase ang loss. Sana naman wag masyadong nakakaiyak yung loss. Pero lahat naman kasi ng loss nakakaiyak, di ba? Yan, baka may mga separation situation talaga or may hihiwalay o ihihiwalay niya sa'yo. Ay, indecisiveness allowing your life to rumble aimlessly. Okay, Libra, ang situation mo ngayon, kaya pala dito si Tower, kasi if you want talaga ng solid foundation or if you want to success sa buhay mo, is kailangan mo talaga mag-move forward. Kasi yung buhay mo, paulit-ulit. Pansinin mo yung mga nakarang taon, nakaraang buwan, paulit-ulit ka. Same pages, same routine, same situation. Bulol si ate ha, kayo na mag-adjust. Yun. Nangangako, maari nangangako ka sa sarili mo pero napapako. Tapos iiyak ka, tapos malulungkot ka, tapos ganito, tapos ganyan. Kasi hindi ka nag-focus, kasi hindi ka nabigay ng effort. If you want that situation talaga, give your effort. Kasi dito sa sitwasyon, sarili rin natin to eh. Sarili mo lang din yan eh. No? Personal power na yan. Ring. Also, you need to commit yourself. Diba? Para hindi pagiging paulit-ulit. Magpaplano ka, tapos paulit-ulit. Mangangako ka, tapos paulit-ulit. Mauulit-ulit. No, hindi to. Kailangan this time, Libra, this April, gawin mo na lang to, no? You need to commit to success to your life. And syempre, nahando rin yung point of pangako ng pangako, pangako ng pangako, commit na commit, pero same pages. Walang pagbabago. Handito si matigas at hindi nakikinig at ayaw magbagong tao, no? Kung sino man ito. Well, handun yung point of sa iba sa inyo is a marriage will take a place, either romantic or a business. May mga pangako na mga magsasama habang buhay, magsasama ng matiwasay, or magkakaroon ng mga pangako when it comes to relationship pero may bubuwag, or magkakaroon ng blockage, or hando yung point of hoping, pwedeng awa, pwede sala sa init, sala sa lamig, pwedeng nando sa point, or kung matagal na kayo, or pwedeng sa iba sa inyo is sana naman hindi dumating sa loss, no? Ganyan. Or maghiwalay kayo. Ganyan. Pero siguro mas more ka mag-commit sa sarili mo this time. Kasi nahandito si Tower. Kung hindi to nilabas si Tower, kasi this is you. Ay. Well, it's up to you. Paano mo siya iaano? Kasi it's your life, no? Bibigyan lang kita ng advice. Kumbaga, yung action na to, nasa sa'yo na yan. Or sa mga pera din ha, kasi andito si loss, andito si broken ring, andito si business, pera, trabaho. Mauulit na baka maloko ka, no? Mag-ingat ka pagdating na sa pera. Okay, reservation, desire, worth, and extravagance. Pwede na do sa point na sana walang taong materialistic, no? Kasi nakita ko dito sa taas ganun eh. Basta mag-ingat ka. And then also dito is, when it comes to sa tower tsaka ito, siguro you need to commit to focus to save your money. And then baka iba sa inyo is, baka may bibili kayo ng sasakyan, magpapagawa kayo ng sasakyan, kung ano man yan. Or may mga desire kayo na sitwasyon na gusto mo talagang makamit. Kaya sabi dito, effort, no? Commit and give your effort kung gusto mo talaga siyang makamit.
dito sa sitwasyon. And withdrawal, quiet, awakening, and rejection. Also, this is awakening. Then, kaya dito si Tower, ibig sabihin na yung point na kailangan mong mag-let go or may i-let go or kailangan mong matauhan o ma-awaken sa isang bagay, isang sitwasyon mo sa buhay mo. Pwede na doon sa point na yan. So, iba siya magkakaroon ng mga rejection. Kasi andito rin to, di ba? By this April. Or pwede nagaganap o nangyayari na yun sa iba and then mag-focus ka sa sarili mo. Or you need to quit with something. Or hando yung point na may aalisin ka na sa buhay mo. Ayoko na manigarilyo, ayoko nang maging mabait, ayoko ng tulong na hindi nag-iisip, o ayoko na ng relasyon na to, ayoko na sa kanila, I put boundaries, pwedeng nando sa point na yun. Ayoko sa mga sumausaw sa mga chismis, mga ganyan. Ayoko na meat na ang kakainin ko, kakain na ako ng mga prutas, o kaya healthy foods, mga ganyan. And magkakaroon ng nasa networking ba kayo? Maaring nandun yung point na magkakaroon ng mga union, teamwork, or magkakaroon ng mga bagong connections. So, iba dito may mga connection of, separation of connection, no? Yan. Sa iba naman sa inyo is, maiiwan yung mga loyal person sa iyo kasi handito si Sweet Dream. Yung iba naman sa inyo is kung kayo ina networking, YouTube, TikTok, Reels, Facebook, or any networking or social media or artist, yan, magkakaroon ng mga bagong connections in life. Kung may aalis, may darating. Yan. And then, handun na rin yung point na magkakaroon ka ng mga katamaran. Yan. May mga tamad time, may mga holiday time, may mga satisfaction time. Siguro mas magre-resting time kayo, o may mga holiday situation na magaganap o mangyayari, mga ganong sitwasyon. O kaya mas vacation also, no? Baka sa iba is thinking about vacation. Uy, baka nakakita ka ng 2222 repeating numbers or kaya 2112. It's up to you, sabi dito. It's up to you. There's a big break happen, but it's up to you to make it happen. Kaya handito si Tower, di ba? Teka lang, may pupo. Nak, inapakan mo! Gagi, inapakan mo yung pupo mo eh. Okay, feminine forces, relationship, balance. Kaya handito si Willow, paulit-ulit. Balance, efficiency, patience, and humanity and prosperity. You can do everything by yourself. But, life is to be shared. Partner up with the right spirit. Partner up with the right spirit. O, di ba? Right spirit, boundaries nga. Di ba? And you'll become a force. Honor, commitment, and people around. Don't judge, listen. Parang yan, parang stoplight. Di ba yung stoplight? Stop, look, and listen. Then go. Magpabigla-bigla. Makinig ka lang, be calm, makiramdam, mga ganyang sitwasyon. Ang gawin mo. Anak, excuse me. Energy? Okay, when it comes sa yung energy, ang nakikita ko sa dito, may mga time daw na mahina, alam mo, mahina puso mo. Mahina puso mo. May sakit ka ba sa puso? Or maybe doon sa point na halimbawa, may humingi sa'yo, may nanggit-ngit lang sa'yo, ang mahina yung puso mo pagdating doon. Ganon, nakikita ko sa'yo dito. Also, your energy kasi is nasa imbalancing situation. Anak, ang ingay mo. Imbalance situation ka, ibig sabihin, may mga time siguro na, siguro may mga bad habit. Kung hindi naman actually bad habit, mga pasaway time, mga ganon. So, nakikita ko sa'yo. Halimbawa, iniinom, kinakain, mga ganyan. O kaya is, may mga situation na mapanghinaan ka ng loob, mga ganyan. O kaya naman is, magkakaroon ka ng mga hindi pagkakasundo sa mga paligid mo kasi nandito rin naman siya, di ba? May imbalance ka, mga ganun. And then, ang energy mo rin,
Alam mo yung kahit na magkakaroon ka ng mga salungat or distractions into your life, you will standing strong. Andun pa rin yung standing strong situation mo. Pero may mga time na parang you keeping your feelings dito sa sitwasyon mo. Siguro, halimbawa, nalulungkot ka, ikikip mo lang yon, sasarilihin mo lang yon alone, ganyan. O kaya, nahulog sila. Mga mga engot talaga tong anak ko. Kikimkimin mo lang yon. Pero ipapakita mo sa kanila na hindi ka apektado, you're strong, o kaya hindi ka malungkot, gano'n. Ang nakita ko sa'yo. May mga lungkot, sadness, loneliness, or may mga regret sa iba, maybe, pero you're standing strong pa rin kahit papaano. So, nakikita ko sa'yo. Tingnan natin ang parating sa'yo. Okay, parating sa... Ay, devil! OMG. Tingnan natin. Okay, ang parating sa iyo. Parating sa iyo, iba sa inyo, isatahak daw kayo ng bagong direksyon sa buhay. Sa iba naman sa inyo, may mga bagong oportunidad, no, na darating sa buhay mo. Kumbaga, may magtatapos at may magsisimula sa iba. Sa iba dito, ano to, opportunity. Sa iba dito, bagong direksyon. Sa iba naman sa inyo, parating sa iyo is may malalaman ka raw na isang katotohanan. Sabi dito. Sabi naman din sa iba, ang parating sa iyo is may ikakagulat, ikakashock, o ikabibigla, o ikagugulat ka na sitwasyon daw. Sa tao, na either kasamahan mo to sa trabaho, or nakakausap mo na ito. Or maybe, is siya yung tao na in a distant. Pwedeng nasa ibang bansa, ibang probinsya, nasa ibang baryo. Or basta, or news, maybe, news sa iba, ganyan. Sa iba naman, ang parating sa'yo is, merong, actually dito may tao na may dark thoughts sa iyo, no? Libra. May tao na may dark thoughts sa iyo. Pwedeng kapamilya ito, or pwedeng itong tao na to is mas bata sa iyo. Hindi ko alam, marami kasi, ibig sabihin kasi ng dark thought. Halimbawa, sinungaling. Halimbawa, makasarili at sakim. Halimbawa, yung tao na to is palahingi ng pera, ganyan, o palautang, o kaya naman meron siya mga bad habit situation, mga ganyan, palainom ng alak, o ganyan, o kaya naman palasagot, o kaya naman itong tao na to may mga obsessions in life. Pwedeng nandun sa point na yun. Yun na nakikita ko. Or pwede naman kung karelasyon ito, sana hindi ikaw, siya yung tao na kahit na may relasyon na siya, pumapatol pa rin siya sa iba. Parating pa rin sa'yo is yun nga, tulad ni Parot, sabi ko sa'yo, is pag-uusapan ka. Maari may mga maririnig ka or mapag-uusapan ka or magkakaroon ka ng mga disappointment sa kanila. Yun na nakita ko. Also, may paglayo. Hindi ko alam in what way yung paglayo. Pwedeng may lalayo, may tatalikod, ikaw or siya, no? O may pag-iwas. Yun na nakita ko sa'yo. Dito. May isang sitwasyon na magiging mabilis. Hindi ko alam kung ano yun, mabilis. Sana, pero tingnan ko sa pera mo ha. Sana walang mawala. Parang may mabilis na sitwasyon na mga ganap sa'yo. Parang isang iglap. Boom. Tingnan natin kamusta ang love ni Libra? Love ni Libra. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, sino man ito, love. Ay, ganun. Okay. Kung single ka, LDR kayo?
Kung single ka. Okay. Pwede iba sa inyo is mas bata to sa'yo? Or maybe is may pagka-immature lang siya. Pero brown to, no? Or brown color siya. Sa iba gano, parang may brown color ako nakikita. Okay, kung single ka, yes, meron naman ako nakikita dito. Actually, dalawa. Ay, dalawa? Dalawa. Dalawa to. Sa iba. Pero bakit kaya sinasabi dito na mag-ingat ka? Oh, addict. Sabi dito, you need to be aware daw. Hindi ko alam kung sino sa kanilang dalawa dito. Hindi ko nakukuhanin na kasi tatagal tayo. Yan, mag-ingat ka lang daw. You need to be aware daw sa mga nakakausap mo or sa connection na to. Yun ang sabi. Okay, kung kayo naman is nagkahiwalay. Kung kayo is nagkahiwalay, oo, kasi dito sa sitwasyon mo, actually, hindi ka naman niya minahal. Pwedeng ito is binigay mo yung lahat para sa kanya, sinuportahan mo siya, or may mga hililing siya sa'yo. Kasi, ano yung supportive situation ako nakikita, no? Or you give your all pagdating sa relasyon na to, no? Sa mga nagkahiwalay dyan. Pero sabi niya, sorry. Diyos ko, mababalik pa ba yung sorry na to? Adik. Adik no? Yun. Actually, itong taon na to kasi makasarili at sakin. Yun na nakikita ko sa kanya. As in. Kung kayo naman, yan, may karoon ng mga third party, ito sa sitwasyon. Kung kayo naman is may third party relationship, oo. At alam kong alam mo to. Alam mo daw. Kung sasabihin mo sa akin na hindi mo alam, sabi kasi yung universe dito, nagbibigay daw siya sa'yo ng sign. Ewan ko lang kung ini-ignore mo siya. Pero sabi dito, alam mo daw. Yun ang sabi. Or pwedeng alam mo kaso okay lang para sa'yo. No? Yes, may third party kasi there's an option situation ako na nakikita dito. Pero pwedeng ito palagi siya nagsasorry sa'yo, pwedeng nandun sa point na yun. Yun. Ate, mahal niya ba ako? Meron bang third party na nagmahal? Siyempre hindi. Diba? Ganun lang yun. Kasi may backstabber, oh. Kung mahal ka nito, hindi kanya lolokohin. Tapos ikaw yung naggawa ng third party, tapos ikaw yung third party din. Ay, nako. Well, pinasok nyo, it's up to you. Kung hindi ikaw ang third party at yung kabila ang may third party, alam mo na siguro yung gagawin mo. It's up to you. It's your, sarili mo rin kasi yan no? Kung paano gagawin mo. Kung kayo is walang third party relationship, kung kayo is walang third party relationship, alam mo, you try to make it balance this connection, you give your all support, aware ka sa kanya, kasi parang siya yung mundo mo, siya yung all mo, sa nakikita ko to, you want to keep ditong tao na to sa nakita kasi hindi yung nararamdaman mo sa kanya yung emotion, hindi yung sincerity, andun naman yung point na kahit papaano is nararamdaman mo sa kanya yung love, and siya talaga yung ideal person mo para sa iyo, no? Or ikaw yung ideal person niya para sa kanya. Yan, isa sa inyo is giver, no? Isa sa inyo is mapagmahal talaga and very supportive. Yun ang nakikita ko sa mga walang third party. Both of you aware kayo sa feelings ng bawat isa. You try to make it balance. Siyempre, hindi mo maiiwasan, yung may mga time talaga na sometimes may gulo o magulo. Natural yun sa relasyon. Hindi natin maano yun. But still, hindi ka may isa sa inyo kasi hindi pa kawalan yung relasyon na to. Yun ang sabi ng card. Hindi magle-let go. Anak, gumen. Dati, siya na yun. Dati, mami. Shigoto tayo. Dun. Chito mati, anak. Your money. Kamusta po yung money ni Libra? Money ni Libra? Dalawa talaga. Okay, pagdating sa yung money, wow, the 10 and the 10. Congratulations.
Okay, when it comes sa 10 of 10, ang nakikita sa dito, you're blessed, no? Kumbaga, this sa completion. Ibig sabihin, either nahandot ka sa point na tapos na may mga tapos ka na magbayad ng mga utang, tapos ka na sa pagbabayad ng kasasakyan, ng kung ano mang meron ka, yan, tapos ka na magbigay sa family mo, ng ganyan-ganyan. Yes, that's a blessing. This a completion. Nandun yung point na may mga material success, wealth, prosperity, is may mga pagtatapos, may mga fortunate outcome, handun din yung point of hardship or difficult situation ng buhay mo pagdating sa pera is magtatapos na, yung ending is nahandito na, ibig sabihin, no, teka lang, iba naman sa inyo, mayroong tao na hihingi ng suporta sa inyo pagdating sa pera. Dito. Meron daw isang malaki, mahalaga, o importanteng sitwasyon na either aaksyonan mo siya or makakamit mo siya. Yun ang sabi. Hindi ko alam what way eh. Pwedeng mga connected dito ang papers and documents, pwedeng nahado sa point na yun, o kaya is mga territorial, ganyan. O kaya naman, halimbawa sa trabaho is you will become, a boss, a leader, or permanent, mga ganyan. Sa iba, pwedeng nahadon ka sa point na yun, o kaya regular ka na dun, regular ka. Yun. Magkakaroon ka ng mga good foundation pagdating sa pera or sa mga connections mo this time. Parang sabi ko nga sa'yo, di ba, parang masiseparate ang pula sa dikulo. Parang nandun sa point na yun, ganyan. Diba dito may hihingi sa'yo ng suporta? O may susuportahan ka? Arigato namaste, God bless.